amin. Salamat po sa buhay na aming pinagagay sa oras na ito. Muli salamat sa pagtitipon ng inyong anak. Ito sa lugar na itinagalaw sa aming Panginoon upang ikaw ang aming sama-sama, sambahin, pasalamatan, papurihan. Salamat Panginoon maging sa aming mga kapatid na muli namin nakapiling sa oras na ito. Matauhan po nila Kuya Neil, nila Brother Archie. Maraming salamat Lord na muli ay nakasama namin sila sa oras na ito ng aming pagbibigay. Pasasalamat sa iyo Lord. Salamat po Panginoon sa umaga Panginoon. Sa umaga na po Panginoon. Sa araw na ito Panginoon ay pinapadawa sa amin. Tunay nga Panginoon na patuloy mo pong pinagkakalaw sa amin, pinibigay sa amin, pinapakita sa amin ang iyong kabutihan. Salamat po ang salamat po. Patuloy ka namin pupurihan, patuloy ka namin sasabayan. Ang ngalan mo ay aming pinakaas sa araw na ito. Samahan mo kami Panginoon ng iyong Santo Espiritu. At dalangin namin na maging matagumpay ang gawain na ito. For the purpose Panginoon ay ito ay aming mapapurihan. May taas sa mga. Salamat po Diyos. Salamat po. Patuloy mo pong kondisyon Panginoon ang puso ng bawat isa, isipan ng bawat isa. Aming pong katauhan Panginoon. Salamat sa Espiritu ng Panginoon. Magamit namin ang katawan nito na patuloy na mabigyan ka ng karangalan ng kapurihan mo. Salamat po Diyos. Glory Panginoon sa iyo may nagre. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Salamat Panginoon. Salamat. Patuloy mo kaming samahan ng iyong banal na presensya. Manahan ka Panginoon sa aming pagpupuri. Manahan ka Panginoon sa aming balay. Sa lugar na ito Panginoon, with your Spirit, O God, iyapan na sa Lord. Lukupan kami ng kapangyarihan ito Panginoon. So much, Lord. Oh, hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord God. Thank you so much, Lord. Lahat ng ito, Panginoon, italangin namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Sabi po sa Psalm 104, praise the Lord, O my soul. O Lord my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty. He wraps himself in light as with a garment. He stretches out the heavens like a tent and lays the beams of his upper chambers on their waters. He makes the clouds his chariot and rides on the wings of the wind. He makes winds his messengers, flames of fire his servants. He set the earth on its foundations. It can never be moved. You covered it with the deep as with a garment. The waters stood above the mountains. But at your rebuke, the waters fled. At the sound of your thunder, they took to flight. They flowed over the mountains. They went down into the valleys to the place you assigned for them. You set a boundary they cannot cross. Never again will they cover the earth. He makes springs pour water into the ravines. It flows between the mountains. They give water to all the beasts of the fields. The wind, donkeys, quench their thirst. The birds of the air nest by the waters. They sing among the branches. He waters the mountains from his upper chambers. The earth is satisfied by the fruit of his work. He makes grass grow for the cattle and plants for man to cultivate, bringing forth food for the earth, wine that gladdens the heart of man, oil to make his face shine, and bread that sustains his heart. The trees of the Lord are well watered, the cedars of Lebanon that he planted. There the birds make their nest, the stork has its home in the pine trees. The high mountains belong to the white goats. The crags are a refuge for the conies. The moon's marks off the season, and the sun knows when to go down. You bring darkness, it becomes night. All the beasts of the forest prowl.
The lions roar to their prey and seek their food from God. The sun rises and they still awake. That they return and lie down in their dens. Then man goes out to his work, to his labor until evening. How many are your works, O Lord? In wisdom you made them all. The earth is full of your creatures. There is the sea, vast and spacious, teeming with creatures beyond number, living things both large and small. There the ships go to and fro, and the Leviathan which you formed to frolic there. This all look to you to give them their food at the proper time. When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, they are satisfied with good things. When you hide your face, they are terrified. When you take away their breath, they die and return to the dust. When you send your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works. He who looks at the earth and it trembles, who touches the mountains and they smoke. I will sing to the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. May my meditation be pleasing to him as I rejoice in the Lord. But many sinners vanish from the earth, and the wicked be no more. Praise the Lord, O my soul. Praise the Lord. Dito po sa mahabang verse ng Psalm 104, may 4 na words po ang sinabi dito. Creation sings God's praise. Samahan natin ang creation na papurihan ng ating Panginoon. Amen? Amen! Amen! May the Lord hear our praises! Amen. May our hope be with us. May our spirit be filled with joy.
salamat po, Panginoon. Salamat po. Patuloy namin sasambitin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Patuloy kami, Panginoon, mananangin sa iyong kabutihan. Salamat po, being our Father, Lord. So much, Lord. Ikaw ang aming Diyos, aming nilalapitan. Ikaw ang aming Diyos na sa amin patuloy na magpapatnubay. Tulad nga ng isang inahin, Panginoon, kami yung pinupupok sa iyong mga pagpapanginoon. Kami na yung mga thank you so much, Lord. For the love, Panginoon. Tuloy mo pong binigay sa amin.
soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Be still and know that He is our God. I will be still and know you are God. Sabi ng ating Panginoon, be still and know that I am I God. will be still and know you are God. Jesus said, Lord, be still and know that you are our God. Patuloy namin, Panginoon. Help us, Lord. Patuloy na manaman, malagi manaman, Panginoon. Sa iyo Panginoon. Salamat, Jesus. And to sing the greatness of God. Great is your name. Is the Lord and most worthy of all praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. And great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name over us. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, ruler and heaven above. Is the Lord and most worthy of all praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. And great is the Lord in whom we have the victory. Aids us against the enemy. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal.
For you alone. Bigyan mo, Panginoon. Pagsabit, Panginoon, sa mga sabitin. Awitin pagpupuri, pagsama sa iyo. Ang iyong pangalan, Panginoon. For your unfailing love, O Lord. Thank you so much, O Lord. Heavens, once again, Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through our earth and heavens above. for you alone. For you alone are God eternal, through our earth and heavens above. For you alone are God eternal, through our earth and heavens above. Yes, O Lord. You're great, O God. You're so good to us, O Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong faithfulness, Panginoon. Salamat, O God. For your love, Panginoon. Your love, your mercy, O God. Your grace, O Lord. Salamat po, Panginoon. I want to praise you, Lord, sa buong buhay namin, Panginoon. I want to sing praises to you, O Lord. Oh, hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise your holy name, O God. Praise your holy name. Dapat ito, Panginoon, ang pagkawin, pagsamba, pagkakila sa iyong banal na pangalan, sa matamis pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Praise God po. Good morning po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Napakaganda po ng ating mga awitan para sa Panginoon, papuri at pagsamba po sa Kanya. Tunay po na lift up po ulit na uplift ng spirit po natin. So, purihin po ang Panginoon muli sa umagang ito. Tayo po muli ay nakapagsama-sama sa araw po ng Panambahan, first day of the week, para po muli ay sumambat ng pasalamat po sa ating Panginoon at magkatipon, makinig na kanyang salita, magpanalangin natin. So, ngayon po umagang ito ay ako po ulit yung natasan po, yung pastora na nag-share po ng salita ng Diyos sa inyo. At dito po sa akin sa ating pong pag-aaral po muli ng Bible ay pag talagang nabalik ka po dun sa book na yun, ito po talaga yung
makikita mo rin na remarkable event or yung bagay na kahit na-share mo na, talagang minsan may i-reveal pa rin sa'yo ang Panginoon na bago. Yun po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, kahit na-share na po natin, nabasa na po natin ng ilang ulit, pag binasa po ulit natin, mas lalo po natin na unawaan, nagkakameron po ng ibang makahayagan o revelation ng Panginoon sa atin. At sabi ko nga po ay nalito po kasi ulit ako sa Book of Acts. So, natapos po natin yung Book of Acts ulit. At meron po mga binigay yung Panginoon sa atin na mensahe sa kanya pong biyaya. Pero hindi naman po natin kaya i-share ng sabay-sabay. Kung kalooban po ng Panginoon ay may share po natin sa susunod pa po mga God's time na makapag-share po tayo. So, sa ngayon po ay kagabi nga po ay parang isip po ako parang medyo may binibigay po ang Panginoon na mensahe, may binibigay po siya. Isa parang medyo nagbabatid po yung isip ko ano kaya share po dito. Parang maganda din ito, parang maganda rin ito. So, pero sabi ko nga po ay I want to start dun sa umpisa. Ayoko kong i-bypass o kumbaga po ay walang bahala po yung very important role dito po sa atin sa Book of Acts. Siguro po meron na po kayong idea. Ang ating pong mensahe po na pag-aaralan po ay about the role and the works of the Holy Spirit. Kapatid, bali yung mga last time po medyo nabigyan po natin ng konting sharing. Pero dito po sa bago pong mensahe ng Panginoon ay pinakita po ng Panginoon sa atin yung talagang significance or importansya ng banal na spirito sa buhay nating mga anak ng Diyos. Na minsan nare-neglect po natin. Minsan parang alam natin there is the Holy Spirit. Alam natin. Pero are we filled? Are we filled with the Holy Spirit? Ayaw po ba? Wala pa po tayo dun sa mga ibang book na mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Wala pa po tayo dun. Dun pa lang po tayo sa umpisa yung kapuspusan ng banal na Espiritu na talagang nag-play o gumawa ng malaking role sa buhay po ng mga early disciples po o apostles ng Panginoon. And the message of the early church, yung mga apostol ng Panginoon, ay grabe po. Iba po sa mga mensahe po na napapakinggan natin. Kaya po sabi ko parang it is the work of the Holy Spirit sa buhay po nila. Buksan po natin sa dito muna po sa Book of John. Yung kung saan po ay sinabi po ng Panginoon sa mga apostol na darating ang panahon that the Holy Spirit will be in you. Dito. Sa John chapter 14 po. Sabi ko. Simulan po natin sa John chapter 14 verse 15 po hanggang 17 po. If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. Sige po, bago tayo mag-start, tayo muna po kayo sa break ng pray. Panginoon, salamat po ulit. Aming po rin yung Diyos, kami po ang kabutihan. Nakapatan po sa aming tunay po at ang pong mercy ay bago bawat araw po. Salamat po sa buhay, sa kalakasan, at sa aming paghinga that we gave us the breath of life, Lord. Salamat po sapagkat lahat po ng ito ay kailangan na lamang po sa amin. In you we live, we move, and have our being, Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito,
sa amin po nakikinig muli sa inyo, Panginoon. Ikaw po maging tagapagturo namin, Banal na Espiritu. Lagi niyo po kami turuan. Paalalahanan ng mga bagay na nais niyo po sa aming pagtutunan, Panginoon. Muli po, tumilos pa po sa amin, mangusap pa po sa amin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo. Gawain po. Ito po ang aming pinalangin sa pangalan po, Panginoon sa Kristo. Amen. So dito po sa binasa po nating passage po na ito, ng Book of John, personal pong kinausap ng Panginoon ng kanyang mga apostol, mga disciples, na sinabi po niya na kung talagang minamahal niyo ako, ay susundin ninyo ang aking utos. So, hindi lang natin papahabain yan. Ibang topic na po yun. At sinabi po niya kasunod ay, the Spirit of truth, I will give you counselor. Yung Espiritu ng katotohanan that magiging kasama ninyo habang magpakilanman, habang panahon. At sabi nga po ng Panginoon ay ang mundo hindi siya kayang tanggapin dahil hindi nila ito nakikita o nakikilala. Pero ang Espiritu na ito ng katotohanan ay kasama ninyo, sumasa inyo. At nagiging sa inyo, sumasa inyo, kasama ninyo at sasa inyo. So kung titignan po natin, talaga naman kung iba po ang pangako ng Panginoon sa atin ngayon sa panahon natin sa New Testament. Dito po sa mga buhay ng mga propeta sa Old Testament, ang Banal na Espiritu po ay kasama nila, sinasamahan sila. Ang mga man of God, kasama nila ang Banal na Espiritu ng Panginoon. Pero dito po sa atin ang araw ng Panginoon, that the time will come that the Holy Spirit will be in you. Not only be with you, hindi na magiging kasama nila, kundi sa inyo. Yun po yung mabuting balita, yun po yung magandang balita sa atin na ang Banal na Espiritu ay hindi lang natin makakasama, kundi sa atin. And ito po yung pinakamahalaga na kailangan nating matanggap, honestly po, mga kapatid. Sa buhay po dito ng mga apostol ay pinakita po ng Panginoon yung pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay ng mga tao po na sumasampalataya sa Kanya. Sa mga taong nasa mundo, talagang hindi po nila ito makakunawaan. Kagaya na sabi ng Panginoon, hindi po nila kaya tanggapin ito. Pero sa atin po na disciples or mananampalataya ng Panginoon, ay ito po ay napakahalaga sa atin. Sasamahan po tayo ng Banal na Espiritu ng Diyos at sa atin pa po siya. Alam niyo po, dito po sa binasa po natin ito ay meron pong sinabi rin po ang si Apostle Peter, si Peter po. Buksan po natin sa Book of Acts saglit. Chapter 5 po. Acts chapter 5 verse 32 po. Ito po yung panahon na kung saan sila Peter po ay mga apostol ay pinapersecute na huwag mangaral tungkol po sa Panginoong Jesucristo. At sinasabihan nila yung mga Hudyo na nagpapako po sa Panginoon o talagang mga tao po na pumatay po sa ating Panginoong Jesucristo ay sinabihan po ni Peter na talagang kahit pinagbabawalan sila ay sinabi niya na we must obey God rather than man. At ito po yung kasunod na the God of our fathers raised Jesus from the dead, whom you had killed by hanging him on a tree. Talagang diretsahan po sinasabi ni Pedro sa mga kausap niya po mga punong pari, mga Hudyo, yung mga sa Sanhedrin, yung buong assembly po ng Israel. God exalted him to his own right hand as Prince and Savior that he might give repentance and forgiveness of sins to Israel. Ito yung kasunod niya na we are witnesses of these things.
and so is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey Him. Parang kagaya po ito nung sinabi ni Lord kanina kay Peter na, if you love me, you will obey my command, and the Spirit of truth or the counselor, I will give you na magka-counsel sa inyo, na magiging sa inyo habang buhay. At sinabi ko dito na Peter, yung last part lang po na yung Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. Talagang ibibigay po ng Panginoon itong banal na Spirito sa mga taong susunod po sa Kanya. Nagdanais sumunod sa Kanya. At tanong, paano po ba natin siya masusunod kung hindi po natin siya mahal? So, iikot na naman tayo po doon na kung mahal natin ang Diyos, talagang susundin natin siya. At ibibigay niya yung kanyang banal na Spirito. Dito po sa mga pag-aaralan po natin mamaya ay may mga times po na iba po yung pagkilos ng banal na Spirito. Babago pa lang nila narinig ang mensahe ng Diyos o gospel ay natatanggap na agad nila. So, mamaya po ating pong pag-aaralan po yun. So, dito po tayo na why it is very important yung Holy Spirit po sa ating mananampalataya. Remember na John will baptize you in water. Basahin po natin sa Book of Acts, sa Gospels. Lagi pong sinasabi, but the Lord Jesus Christ will baptize us in the Holy Spirit, in Holy Spirit. John was the water baptizer, but Jesus was the Spirit baptizer. Siya po yung nagbabaptize sa atin ng banal na Spirito. Bakit po ito napakahalaga sa buhay natin? Mga tao, mananampalataya, na matanggap natin itong regalo ng Diyos na ito na banal na Spirito. Na sabi ko ako ay, alam po natin nandiyan siya, pero napakahalaga po ng siya yung sumasa atin. Napakahalaga po nito. Bakit po? Number one po na reason po sa atin ay for us to be born again. For us to be born again. We cannot see the kingdom of God unless we are born again. Born of water and spirit, flesh gives to flesh, and spirit gives birth to spirit. Sabi po ni Lord sa John chapter 3 verse 5 to 8. Kailangan po natin ang banal na spirito lang po sa atin upang tayo po ay ma-born again. Ma-regenerate ang ating spirito na from the sinful spirit of man ay mapagda na kayo ng banal na spirito that makes us holy. Tignan po natin sa Biblia. Sa John chapter 3 po, verse 5 to 8. Alalahanin po natin na ang ating kapanganakang muli na napakahalaga sa atin. Dahil kaligtasan natin ito, mga kapatid. Kaligtasan natin ito. Hindi po ito reliyon, kung hindi po ito ay ating kaligtasan. Sinabi po ng Panginoon sa John chapter 3, kay Nicodemus, po. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Maliban ang isang tao ay ikanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Spirito, the baptism of water and the Spirit, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Spirito ay Spirito. So, tanging ang banal na Spirito lang po ang makakapag regenerate or makakapagbago sa isang tao. At the same time, we cannot enter or we can di tayo makapasok sa kaharian ng Diyos unless we are born of Spirit. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Kaya po, nung si Pedro po ay nangaral po sa Acts chapter 2, pinangaral po niya na ang Panginoong Kristo na yung pinatay ay muling nabuhay, hindi kagaya ni David na siya ay namatay, at nanatili siyang patay. Ngunit ang Panginoong Kristo, kung siya ay mamatay, siya ay muling nabuhay. At nung marinig po ng mga Israelita, ng mga Hudyo, sinabi po ni Pedro sa kanila na yan lang po sila ba?
shall we do? Tinanong siya ng mga nakikinig sa kanya mga Hudyo at sinabi ko ni Pedro, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. And you will receive, ito po ang sabi po ng Panginoon at ito masahin para mas kita po natin sa Acts chapter 2 verse 38 po hanggang 39 lang po. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. So unang pangako po yan sa mga Hudyo at maging sa lahat po ng tao na tatawag sa Kanya. Yun po yung promise ng Panginoon sa atin, yung Kanyang Spirit, Banal na Spirito. Ngunit, sinabi mo na ni Pedro na magsisi po na, magpabautismo so that your sins will be washed away and you will receive the gift of God, which is the Holy Spirit. Mamaya po makikita po natin ito pong halaga nito. At ito po yung sinabi ni Pedro sa kanila that para sabi po niya dito sa kasunod, with many other words, he warned them and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. So hindi pa po natin nakita dito na sila ay tumanggap ng Banal na Espiritu. Ngunit sila ay naniwala na nampalataya sa mensahe. Sila ay nagpabautismo sa tubig, pero hindi pa po sila nababautismo ng Banal na Espiritu. The promise will come. Yung gift na yun ng Diyos sa atin ng Banal na Espiritu will come in us. At sinabi nga po dito ni Peter, save yourselves from this corrupt generation. Paano po ba natin maliligtas yung ating sarili? Paano ba tayo maliligtas? Paano po ba tayo maliligtas dito po sa corrupt na ito na generation? Sa mundo natin ito. Ito po yung specifically na package na sinabi po ni Pedro na repent. Magpabautismo kayo at hintayin mo ang regalo ng Diyos ang Banal na Espiritu. Pero syempre, kasama pa rin yung kanyang palataya ito. Kaya sila nagtanong, dahil sa napakinggan nila yung message ni Pedro, sila po ay naniwala. Naniwala muna sila at nagtanong. At saka sinabi ni Pedro na repent, be baptized, and receive the Holy Spirit. So, ito po, how can we save our selves, no? Ang ating mga sarili sa this corrupt generation? The key is the promised Holy Spirit. Kailangan po natin ito. Maaaring ang mga tao ay tayo po ay nakapagsisi na, tayo po ay nakabautismo na, tayo ay nananampalataya. Pero ito po ay kailangan po natin. Hindi po natin po pwedeng i-neglect yung promise na ito ng Banal na Espiritu. Dito po, sa susunod po natin mga babasahin po. Sige po, sa atin po sa binuksan, ito po yung isang magandang kwento po. Mag-jump na muna po tayo sa Acts 19. Nung si Paul ay napadpad po sa Ephesus, si Paul po ay alam po natin na convert sa isang talagang liwanag na hindi po inaasahan. At pagdating po niya sa Acts chapter 19, 1 to 7 po. Ito po yung may mga disipulo na po dito ng Panginoon. Napautismo na rin po sa tubig. Pero ito po, masahin ko lang. Habang sa Corinto si Apollos, tinahak naman ni Pablo at iba't ibang dako ng lalawigan hanggang siya'y makarating sa Efeso. May natagpuan siya kung ilang alagad. Alagad na po ito. Disciples sa English. At sila tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo sumampalataya? Hindi po. Hindi po namin narinig na may Espiritu Santo ka na. Tugon nila. Kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Tanong niya.
bautismo ni Juan, tugon nila. Kaya sinabi ni Pablo, binautismohan ni Juan ang mga nagsisisi at tumalikod sa kasalanan. Yun po yung kanilang natanggap noon. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumampalataya kay Jesus, ang darating na kasunod niya, ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila yun, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Ang bagong bautismo na tinanggap nila, una ay baptism of repentance ni John, pero nung nalaman nila yung tungkol sa Panginoon Jesucristo po na Holy Spirit, nagpabautismo ulit sila sa tubig sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, at sumunod po ito. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Kumigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpa-bautismo. Nakita po natin yung epekto sa kanila ng baptism ng Banal na Espiritu. Talagang nagpahayag po sila ng mensahe ng Diyos na noong una hindi rin po magawa nila Pedro, ng mga apostol dahil sa takot sa mga Hudyo, pero nung natanggap po nila, magrami po silang mga aral. Talagang yung mga nagpapatay sa Panginoon, diretsahan nila ang pinapangalan at nire-review. Iba po yung epekto sa kanila. Iba po talagang naging bold sila at naging courageous. At tignan po ulit natin sa Diyos. Ito po kasi naging Acts chapter 4. Despite po ng mga threats na natatanggap nila, despite po ng kanilang mga persecution na nararanasan, ay ito pa rin po yung kanilang panalangin. Acts chapter 4 verses 29 to 31. Prayer po ito ng mga apostol ng Panginoon. Sa last part na lang po ako nag-focus ko. At ngayon, Panginoon, sabi po nila, tignan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo ng katapangan ang inyong mga alipin, sila po ng mga apostol, upang ipangaral ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus, the Holy Servant, ay makagawa kami ng mga himala. Ito po. At pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So, grabe po, ang nakita ko po dito na sabi ko ay extraordinary po ang gagawin ng Panginoon sa atin. Sa loob natin, tayo ay ma-born again, ma-regenerate, and after that, talagang yung paglilingkod o pangangaral ng mensahe ng Diyos ay talagang buong tapang na pinangaral ng kanyang ayun. Dahil natanggap nila yung mensahe ng Diyos. Sabi po doon sa English ay we preach boldly. Boldly, talagang buong tapang. Hayagan po. Dahil sila po yung puspos ng Holy Spirit. Na sabi ko nga po ay ito po yung isang malaking blessing po sa atin sa New Testament times natin ngayon na ang Banal na Espiritu ay pwede sumaatin. Noong panahon po ng mga propeta ay talagang kasama nila. Si Joseph. God was with him. David. God was with him. The Spirit ay nasa kanila. Pero dito po sa New Testament the Spirit ay in us, nasa atin. At kaya po naman ay talagang kahit po sila ay mga disciples po ng Panginoon dun sa Efeso, kung saan nangaral si Pablo, ay talagang pinatanggap pa rin ni Apostle Pablo yung mga tao doon na humigit po mo ng 12 ng Espiritu Santo. So, napakalaga po nito na sa buhay po natin, sa akin pong pagbabasa. Siyempre po ay dito po sa isa po natin babasahin kwento ay
may malaking part din naman po sa ating pagka-born again ang salita ng Diyos. Alahan po natin na ang salita ng Diyos at ang Espiritu ay nag-work po sila. Mas English yun. Kumbaga siguro po ay intertwined, no? Intertwined. They work together. They work together. Ang salita ng Diyos at ang Espiritu. Kaya po, ang salita ng Diyos ay may malaking role din po sa atin para tayo po ay may pangarap ng Diyos. So hindi naman po, alam ko po, hindi lahat naman po sa atin born again po. Ang ilan naman lang po dito ay yung sinasabi po ng salita ng Diyos na may malaking role po ang Word of God and the Holy Spirit sa ating po pagka-born again. Sabihin po natin buksan sa James po, chapter 1, verse 8. Iba-iba po ang pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi naman po kagaya ng ganito na nasa book na po ng Acts. Iba-iba po. Kasi sabi nga po ng Panginoon ay kung paano siya umiihip na hindi natin alam yung hangin, kung saan nagmumula, kung saan pupunta. Ganun din po yung pinapanganak daw po sa Espiritu Santo. Minsan hindi po natin alam. Ano po na ganun pala po, parang ganun. So dahil sa pagkapakinig natin ng salita ng Diyos, the Holy Spirit ay kumikilos sa atin dahil they work together, the Word of God and the Spirit. James na po yun. James 18 po pala. James 1:18. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. He chose us to, sa English lang ko babasahin sa inyo. He chose to give us birth through the word of truth, to give us birth. He chose us to give us birth through the word of truth. The word of truth is yung salita ng Diyos, yung Bible. That we might be a kind of first fruits of all He created. Yan po. Upang tayo maging, alam niyo yung first fruit na nilikha niya, na ayon sa kanyang larawan at wanis, according to His image and likeness, yung una kang image and likeness po ni Adam at Eve. Kaya yun po yung naisip ng Diyos sa atin na tayo ay born again. Epekto lang po yun yung tayo nagiging matapang sa pangaral, sa paglilingkod. Pero number one, kailangan po natin yung born again tayo. Ito po yung kailangan natin to enter the kingdom of God. Sinabi po ng Panginoon sa Kristo. At kaya nga po yung mga Hudyo na nakinig kay Pedro, nagtanong sila, ano pang gagawin namin? Nakonvict sila sa pangaral ni Peter. They were up to heart. Nabagabang ng kanilang damdamin. Sumampalataya sila doon sa pinangaral ni Peter. Nungawa sila, nagtanong sila, ano ang gagawin namin para maligtas? At sinabihan sila ni Pedro na kailangan magsisi at magbabautismo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. At hintayin ninyo o tanggapin ninyo ang promise na banal na Espiritu na ipinangako sa inyong mga Hudyo at sa lahat ng tatawag sa kanya maging Gentiles, kahit mga Hudyo. And that is very complete package po na kaya ng, kumbaga, when it comes to human participation, no? Ang Panginoon sa Kristo ang gumawa ng ating pagkaligtas, ay namatay sa krus, ay nagbayad ng ating kasalanan, nilinis ka tayo ng kanyang banal na dugo. Pero when it comes to human participation, ay ito talagang package na sinabi po ni Pedro. Kung babasahin po natin yung book of Acts, iba-iba, merong sumampalataya at tumanggap na kagad ng banal na Espiritu sa kabinautismuhan. Pero meron din naman na kagaya na sa Ephesus, disciples na, pag disciples na, nagsisi na yun, wala na namang disciples, nabubuhay ka sa kasalanan. At nagpabautismo na raw sila. Nananampalataya rin, kasi syempre, disciples na, pero wala pa, may kulang pa. Yun nga yung pinalis, nilihan siya po at natanggap yung Holy Spirit. So, sabi ko nga po ay, this is what we need
sa ating buhay Kristiyano. Yung mapuspos po na kailangan po natin. Ito po, another po. Balik po tayo sa pagiging born again natin. 1 Peter po, chapter 1 to 1 Peter 1:23. Unang Pedro verse 1, chapter 1 verse 23 po. Ayan po. Sapagkat muli kayong isinilang. Yan. Sapagkat muli kayong isinilang, or having been born again. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Amen? Kaya po napakahalaga po namin pag-aaral po ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos. Because tayo po, may important role po ang salita ng Diyos sa ating pagiging born again. We cannot have faith in the Lord kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Paano tayo sasampalataya kung wala namang nangangaral? Paano tayo sasampalataya kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Di ba sabi po ng Romans chapter 10, saglit natin buksan po. Mabilis na po. Romans chapter 10. Verse 14 po, hanggang dito na po sa verse 17. Paano naman sila tatawag sa Kanya, sa Panginoon, kung hindi sila sumasampalataya? Totoo po. Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila nakakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano nakakangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. I think nasa ano rin ito, ang Proverbs 1. Ngunit, hindi lahat ay sumusunod sa magandang balita, gaya ng sinulat ni Isaias. Panginoon, sino ang naniniwala sa aming binalita? Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So dito po sa ating binasang ito ay pinapakita po dito talagang sa ating pangangaral po na salita ng Diyos, may importante po ito para po tayo ay may pangarap na muli. Dahil hindi po masasampalataya ang tao, hindi po sila maniniwala sa Panginoon kung walang nangangaral. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos na bunga. At ang bunga nito ay pananampalataya. Kaya po, ito po, pinapakita ko lang ako na ang salita ng Diyos at ang banal ng Espiritu ay they work together for us to be born again. So marami pong pangyayari po niya sa buko ka, sa talagang na-born again po sila ng matakinggan po nila yung mensahe po ng Panginoon. So, ito po. Tingnan din po natin sa mga kapatid na dito po sa Acts chapter 10. Sa Acts chapter 10. Ito po yung isa sa mga naging ikinagulat ng mga disciples ng Panginoon na akala nila ay ang banal na spirito ay pagkakaloob lang sa mga Hudyo, hindi sa mga Gentiles. Akala nila sila nga lang yung chosen people, ay sila lang yung may karapatan sa regalo ng Diyos. Pero ikinagulat po ito ni Pedro at ng mga alagad yung sa buhay po ni Cornelius. Sigdan po natin sa Acts chapter 10 verse 44 to 48. So yung kwento po nito talagang pinapunta po na kinausap po ng Diyos na anghel, Cornelius, na papuntahin si Pedro. So sa madaling sabi, si Pedro po ay pumunta doon sa bahay ni Cornelius at nangaral siya tungkol sa Panginoong Kristo. Siniwalan niya na the Lord Jesus Christ was anointed by
the Spirit of God at nakapag-perform siya ng miracles. Inanoint mo na siya ng banal na Espiritu bago niya sinimulan ng kanyang ministry. At later on, siya po ay pinako sa krus. At nung marinig po ito ng mga kasama ni Cornelius sa kanyang bahay, lahat po sila ay talagang sumampalataya at biglang mo natanggap yung banal na Espiritu. Ito po yung sabi po sa Acts chapter 10, verse 44 po. While Peter was still speaking these words, habang nangaral pa siya, the Holy Spirit came on all who heard the message. Biglang bumaba ang banal na Espiritu sa mga nakikinig. The circumcised believers who had come with Peter, ito yung mga Hudyo, were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. For they had heard them speaking in tongues and praising God. So, grabe po yung naranasan. At later on, ito na po yung sinabi po ni Pedro na kung sila man din ay hindi nagdalo. Ito po, idiretso na po natin. Verse 11 po. Chapter 11, verse 15 to 17. Acts chapter 11, verse 15 to 17. Ito po yung sabi po ni Pedro. Habang kinakwento niya, habang ipinapangaral niya yung mensahe ng kaligtasan sa bahay ni Cornelius, sabi po niya sa verse 15, as I began to speak, the Holy Spirit came on them as He had come on us at the beginning, at the day of Pentecost. Yung ibig sabihin. Then I remembered what the Lord had said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. So if God gave them the same gift as He gave us, who believe in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could oppose God? Kung sila man po ay pinagkalooban ng Diyos ng parehas na regalo na binanggap natin ng una, sino ako para talabanin ng Diyos? Kasi nga po, meron silang parang batas o custom na hindi po, o tradition na hindi po sila nakikipag-associate sa mga Gentiles, sa mga hindi Hudyo. Diba yung Samaritan woman, ito yung nagulat kay Lord, kinausap siya, dinarate ni Lord yung ganung tradition. Sila po ay, dala rin po nila yung ganung tradition. Kaya po nagulat sila. Actually, nung nalaman po ng mga apostol na si Pedro ay nangaral doon sa bahay ni Cornelius na hindi naman siya Judyo, ay medyo, politicize siya ng konti. Sa verse, nakikita po natin yan sa Acts 11 po. Verse 1 po hanggang 2. Ito po yung 3. The apostles and the brothers throughout Judea heard that the Gentiles also had received the word of God. So when Peter went up to Jerusalem, kinuwento po niya ang nangyari, the circumcised believers criticized him and said, "You went into the house of uncircumcised men and ate with them?" Tapos yun na po, pinaliwanag na po ni Peter yung nangyari. At sabi niya sa panahon niya, kung sila man pinagkalooban din ng Diyos ng regalo kagaya natin, ito na, sino ako para kalalaman ng Diyos? At doon nasabi po ng mga apostol na sila man din ay pinagkalooban ng Diyos ng repentance unto life. Na pag nagsisi sila, tayo po mga healthy, we can have the life. Yung life na yun, eternal life. So, nagulat po sila dun sa ito po sinabi nila. When they heard this, they had no further objections and praised God, saying, "So then God has granted even Gentiles repentance unto life." Isa po itong good news sa atin, mga kapatid. Amen? Na talagang tayo po ay hindi po itinatangi ng Diyos kahit tayo mga Gentiles. Pwede natin tanggapin yung regalo ng Diyos na ito na buhay na walang hanggan. Actually, kung atin pong babasahin pa po sa mga susunod pa na book, sa Galatians, ay sinabi na yung sa Romans chapter 6. Sige nga po, natin po sa Romans 6, sa last part po.
Romans chapter 6 po. Sa Romans chapter 6 po, verse 22 po. But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. So, ito po yung simula po tayo sa Tagalog po ating mga sabi. Hindi po ito yun. Hindi po ito po ito. Ito po. Sa Galatians na po. Spirit. Siguro po pagka po tulungan po ako. Nandito po ako. Siguro po some other time po ay mahal po po ito. Hindi po mahal po nasa Galatians na po ito. Ito pong spirito na to, ito po yung banal na spirito ng Diyos na nasa atin, yung tumutulong sa atin so that we could live eternal life. Ito po yung tumutulong sa atin upang mamuhay tayo na may kapananan and we could live eternal life. Ayun, salamat po. Galatians 6:7. Ito po. Ito po, sige po. Galatians 6:8, salamat po. Medyo nahanap na may pagkakang na po. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. And the one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So that Spirit helps us to do yung mga things na kailangan to reap eternal life. Kaya napakalaga po ito na huwag po natin babaliwalain yung ating pag-imensahe, yung salita ng Diyos na nag-focus sa atin, magkameron ng pananampalataya sa Kanya. And at the same time, ito pong Word of God na nagbibigay sa atin ng faith, nag-work together so that nalimus po ang banal na spirito sa atin that we could be born again. Matanggap po natin yung regalo ng Diyos nito. Kaya po dito po sa buhay po ng mga apostol ay nakikita po natin na kung ating pong babasahin na po, sabi ko nga po, habang binabasa ko, halos lahat yata ng chapter ng Acts, laging may Holy Spirit. Ano ko lang po assess ko lang po, tingin ko lang po. Hindi ko pa ganun na although ang Bible naman, hindi naman talaga sinulat ng chapter at verses, nilagay na lang po yung mga bishops na ayos. Pero kung babasahin po natin, yung word na Holy Spirit ay talagang ano na doon sa buong Acts that plays a significant role sa ating buhay. Sa buhay ng mga believers, how much more sa atin that even as Gentiles can receive that gift. So that pwede rin tayo maging bold or courageous sa panangaral, kagaya po ng mga unang lingkod ng Diyos. Saglit po natin tingnan yung sa Acts chapter 6 po. Tingnan niyo po ito. Kahit sabihin natin parang medyo iba yata yung paglilingkod. Pero ang kailangan talaga ng requirement sa mga tao na pipiliin is full of Holy Spirit pa rin. Ito po yung magpilit sa pito sa Acts chapter 6 po.
chapter 6, verses 1 po. Hanggang sa 4. Habang patuloy na dumadami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo at mga Hellenista. So, mga Hudyo rin po ito, pero siguro ibang salita po, kahit ibang lengguwahe nila. Sinabi nila, ang mga byuda sa pangkat nila ay napapapayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng labindalawa ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pang-araw ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo na 7 lalaking ginagalang, ito pong kasunod, puspos ng Espiritu Santo at matalino, yung may wisdom from God, upang ilagay namin sila sa tungkulin ito. Samantala, iuukol namin ang aming mga panahon sa pananalangin at sa pangaral ng salita. Tingnan niyo po yung gagawin po ng mga 7 lalaking ito na may wisdom from God, yung Holy Spirit, puspos ng banal na Espiritu, ginagalang. Ang gagawin nila ay sila yung sasagot doon sa mga tagapakain, yung mga naiwan nga po ng Diyos. At yung mga apostol nagpo-focus sa Word of God and prayer. Tingnan niyo po, even kung titingnan natin, hindi naman pangaral yung gagawin nila. Hindi naman discipleship nila. Pero kahit doon sa ginagawa nila, ang requirement na taas po ng requirement ng mga apostol, gusto nila ang full of Holy Spirit na rin. And one of them is Stephen. Anong mangaral doon sa mga Hudyo ay talagang pinagbabato hanggang sa mamatay. Nasabi nga po doon, si Stephen, walang makastand, walang nakasalungat sa wisdom na binibigay sa kanya ng Espiritu Santo, sa kanyang pangangaral. Walang makapag-propose sa kanya. Sa Acts chapter 6, mababasa po natin, dahil sa wisdom na binibigay ng Banal na Espiritu sa kanya. So, ganun po. Kung makikita po natin ay it plays a significant role sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Pero yun nga po, ang number 1 po na nakikita ko is for our salvation. To make us born again. Kailangan po natin ito mga kapatid. Sa mga susunod po siguro na mensahe na ipagkakaloob ng Panginoon sa atin ay may share ko po yung mga ibang binigay din po ni Lord na mensahe para po sa atin. Actually, ay minsan nga po, sabi ko nga po sa inyo, ay honestly, I desire to be filled with the Spirit of God. Kulang pa. Yung ginagawa ko, alit na bagay, ano ginagawa natin pag dito, ay pag sa nagpuspos sa ibabaw natin ang banal na Espiritu, ewan ko lahat. Yung ating pangaral, ewan ko lahat. At yun po yung kailangan po natin sa ating panahon ngayon. How to save us from this corrupt generation, sabi nga po, ay isa po yun sa kailangan natin to receive the promised Holy Spirit. To receive the promised Holy Spirit. Noong una talagang akala natin, akala ko labas lang, mag-share ka lang, mag-bigay ka lang, perhaps okay. Pero, parang malaya ang buong nangyayari na. Ang talagang tinuturuan, parang wala niya natin. We need that Holy Spirit sa mga tao to make them regenerated, born again. Yun po yung nakita kong susi dito. Sa buhay, dito po sa pangaral ko, bukod pa po yung mensahe na pinapangaral nila. Sa susunod po siguro yun po, ano yung pinapangaral yung early message ng church, ng mga disciples ni Lord. But, ito po yung nakita kong very important role sa buhay ng mga alagad. Isundan ng Espiritu ko. Naisip po natin, sabi nga dun sa Ephesians ay do not be filled with wine, but filled with the Holy Spirit. Kailangan po natin ito. Ito po akong tatapos sa mensahe po na ito ng Panginoon na ang pinaka-application po dito ay let us ask
that tayo po ay na-filled ng Banal na Spirit. Nasabi nga po dito sa sinabi po ni Pedro, actually sa Lucas, tinuruan din po tayo ni Lord paano humingi ng Banal na Espiritu. So, the promise is for you and your children and for all who are far off, sa mga nasa malayo, for all whom the Lord our God will call. Sa Lucas po, hindi pong salit po sa bago na lang po ako magpapos. Binigay po ni Lord yung ganitong parable. Siyempre, para po tayo ay nalaman natin yung dapat natin gawin. Ano po? Dito na lang ako. Bigla ka kasang pumasok sa isip. Yung sinabi po ng Panginoon na ask, seek, and knock. Na sinasabi po doon na yung kwento po doon na ating gabi ay merong katapak sa inyo na kaibigan. Hindi ko nakita sa na po siguro mga kapatigan. Ang pinupunto po dito sa kwento po na ito ay yung boldness na paghingi. Ask, seek, and knock. Yun po yung ibig sabihin ng hiningi po doon. Kung tayo masasama, sabi nga ng Panginoon sa mga tao, kung tayo masasama na tao, kaya nyo magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Yun, thank you po. Pasensyahan po minsan talagang ngayon ko lang po kasi siya naaalala, hindi ko po lahat na ito po. Lucas 11 po, chapter 5 hanggang sa ito po, hanggang sa Lucas 11 5 hanggang 13. Lucas 5:13. Lucas 5:11 up to 13. Lucas 11. Sinabi pa rin niya sa kanila, italagay natin isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa inyong kaibigan at nakiusap, kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain, sarado ng pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa iyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang paliging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Inhalpis yung word na pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Pumatok kayo at kayo'y mabubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat kumahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pabubuksan. Ano po yun? Humingi nyo. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas sa inyong anak kung kayo humingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humingi ng itlog? Kayo ng masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Yung kaloob na yun, yung regalo. Lalo na ang inyong ama na sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Amen? So this is ang kwento po talaga na
paghingi natin ng pagpupumilit sa ating Ama, nabigyan tayo ng kalooban ng Banal na Espiritu. Napakahalaga po nito ang araw ko. Nawa po dito po sa mensahe po nito ng Panginoon ay let us seek to be filled with the Holy Spirit. So, lamang po, tayo po ay manalangin. Salamat nga po Panginoon sa inyong mensahe sa amin sa umaga ito. Na muli ay ninanalis namin Panginoon na mapuspos ng iman ng Espiritu Panginoon. Kagaya po ng mga unang kalagay. Kung paano niyo po sila ginamit, kung paano po sila na-convert, kung paano po sila na-regenerate, na-born again, Lord, ay yun nga rin po ang maranasan ng Panginoon. Sapagkat gusto namin nakapasok sa inyong kahayaan at nais din po namin na mapaglingkuhan ka na kagaya ng mga apostol na puspos ng Banal na Espiritu. Kaya Lord, we ask sa inyong habang muli, kami po inyong patawarin, mayroon mo po kami mga kasalanan. Patawarin niyo po kami Panginoon dahil ang pagpapatawad po namin sa mga nakasala po sa kami. And cleanse us with your blood, Lord. And we ask na kami po ay natanggap din ang regalo niyo po ng Banal na Espiritu Panginoon. Itinangatan niyo po sa mga taong patawad sa inyo, maging Hudyo o Hentil. Salamat po aming Ama. At purihin ko po. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng sa Kristo. Oh,
Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, muli po Panginoon, kami ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito, Lord God, sa katagumpayan ng gawain, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu mo, Lord God, na sanamahan mo kami for this morning. Salamat sa mensahe, Panginoon, na tunay ng Panginoon na ang banal na Espiritu ng Panginoon yung magbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa aming pananampalataya, Lord God. At ito'y tutulong sa aming, Panginoon, to do the work, Panginoon, na pinapagawa mo sa aming mga. Muli po, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon, ng buhay namin, Lord God, ay hayaan mo, Panginoon, ang aming paa, ang aming buhay, Panginoon, ay magay na banal na Espiritu mo, Lord. At sa umaga ito, Lord God, ay hindi na yung Panginoon patuloy ng pagsama sa bawat isa, Lord God. And we pray, Panginoon, for the blessing, Panginoon, sa buhay ni Pastor William. At yan din po sa buhay ni Pastor my Lord God. Panginoon, hindi natin lang ng Panginoon yung buhos ng pagpapala, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Upang Ama, sa susunod na linggo at sa susunod, Panginoon, ng mga pretty, Panginoon, still there, Panginoon, para magbigay, Panginoon. Mag-ahin mo sila, Panginoon, to give the message for all of us, Lord God. Sa lahat, Panginoon, at Panginoon, kami about sa Panginoon ay muli, Ama, ay lumalapit, Panginoon, sa iyo, Ama, para Panginoon, samahan mo sa buong sa linggo, Lord God. Thank you, Lord. Ito ay aming samong dalangin, aming pasasalamat, magsamba, pagluwalhati, Panginoon, sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.